Hello everyone! Si Ate Lot po ito uli. I'm a kidney transplant warrior and today gusto ko lang po kayong i-encourage sa reflection ko ngayong araw na to na about gratitude. Kasi tayong mga tao, natural na kapag meron tayong nakitang glass half full, di ba? Iba-iba yung perspective natin pagdating dun sa nakikita natin. So itanong natin sa sarili natin, sa isang baso na kalahati yung laman, ano yung unang magiging reaksyon natin? Magpapasalamat ba tayo kay Lord na, Lord, thank you. Kahit hindi puno yung baso, may kalahati pa at matitighaw nun yung uhaw ko. O tayo ba yung klase ng tao na reklamador na sasabihin natin na, Lord, bakit naman kalahati lang? Kulang pa to sa akin, uhaw pa rin ako pagkainom ko nito. So alam niyo yun, always look at the brighter side of life. Kasi ano eh, ang antidote nga daw o ang kabaliktaran o ang gamot sa worry, fear, and anxiety is to praise, worship, and to thank the Lord. So meron ba tayong pusong mapagpasalamat? Itanong natin sa sarili natin yon. Ano yung sa pag may pagsubok tayo na gagawa ba natin as Christians na tumingin sa brighter side of life? Natitingnan natin lagi na, Lord, bakit nangyari to? O kaya, halimbawa, for example, sa isang araw, 'di ba? O at tanghalian o hapunan o almusal natin. So medyo gipit pero ang ulam lang natin is for example, itlog o kaya sardinas. Kaya ba natin magpasalamat sa Panginoon na masasabi natin na, Lord, thank you kahit ito lang yung ulam ko. Salamat dahil nag-provide ka. Salamat dahil hindi mo pinabayaang magutom ako. O tayo ba yung klase ng tao na magrereklamo, Lord, ano ba yan? Araw-araw na lang itlog, araw-araw na lang sardinas. 'Di ba? So, what kind of person are we? Tayo ba ay grateful children of the Lord? O tayo ba ay ungrateful? So, this is an encouragement for all of us. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, 'di ba? Give thanks in all circumstances, knowing that it is God's will for you. Actually, tatlo yun. Rejoice always. Um, Tatlo yung commands ni Lord dun eh, sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice in the Lord always, pray continually, and give thanks in all circumstances, knowing that it is God's will for you. So as Christian, dapat nature na natin, character na natin, na unang-una, mag-rejoice sa Panginoon, laging magalak yung puso natin, lagi tayong manalangin, at lagi tayong magpasalamat. Kasi it is God's will for us who belong to Christ Jesus. Kalooban ni Lord na dapat meron tayong pusong mapagpasalamat. So, this time, I just want to emphasize muna for now yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, yun yung kalooban ni Lord. At hindi naman iaalaw ni Lord lahat ng nangyayari kung wala siyang purpose. Diba? Sabi nga sa Bible, you do not understand now what I'm doing, but later, you will understand, sabi ni Jesus. So, let's be reminded, let's be encouraged, let's be comforted na ano man yung nangyayari sa buhay natin, piliin natin na magpasalamat. Hindi yun iko-command ni Lord kung hindi siya posible. Di ba? Although mahirap, hindi naman tayo hypocrite na tao. Mahirap magpasalamat lalo na pag parang puro pagsubok. Pero piliin natin kasi lahat nga daw ng bagay nakakasanayan hanggang maging natural na lang, di ba? Piliin natin na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, humanap tayo ng kahit isang reason lang kung bakit tayo magpapasalamat. Sa totoo lang, sabi ko nga lagi, kapag nahihirapan tayong magpasalamat sa Panginoon, huwag na tayong tumingin kung saan-saan pa. Doon pa lang sa salvation natin, sa joy of our salvation. Now, we have the assurance of salvation, we have the assurance of eternal life in heaven anytime na kunin tayo ng Panginoon, alam natin na sa langit tayo pupunta. Not because we are good people, but because we have faith, we have put our faith in our Lord and Savior Jesus Christ, di ba? So, wag naman po saan-saan tumingin, doon pala sa Lord, saved ako, niligtas mo ako sa mga kasalanan ko, na eternal life in heaven with you. Diba? John 3:16, for God so loved the world, to give his one and only Son, Jesus, that whoever believes in him shall not perish, but have an everlasting life. Diba? So, be thankful every day. Ngayon, isip kayo before kayo matulog. Ano ba yung tatlong bagay na gusto nyong ipagpasalamat sa ating Panginoon? Yun lang. Praise God and God bless. Bye-bye.